Dami po nating kababayan na nahahabag po ako, ano? Minsan naluluha. Nadarama ko po yung nararanasan nila. Kasi po ang daming kapatid natin na taga roon. Ang mga Hudyo, ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. At nais ko po no na samahan niyo po ako, babasahin ko muna po ang salita ng Diyos bago tayo magbigay ng suporta no, sa bansang Israel. Wala tayong maidudulot po, wala tayong maitutulong na anumang reaksyon sa mga pangyayaring ito na nagaganap sa buong daigdig, mga kapatid. Kung meron po kayong mga hawak na Biblia sa inyong mga gadget, sa Matthew 24, loobin ng Diyos po na ito po maipaliwanag ng ating butihing pastor. Malapit na po tayong matapos po ng Book of Matthew, ha? Suportahan po natin ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Aklat po ng Matthew 24. Sinasabi po dito sa mga talatang ito, mula sa 3 hanggang 14, wala po sa screen nyo, hindi po ito parte ng ating pong ibabahagi na salita ng Diyos sa araw na ito. Sabi po dito sa Matthew 3 onward, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po bang mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Talatang 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Talatang 9, pagkatapos ay kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Talatang 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hallelujah. Huling talata, 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Salamat po, no?
sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Mga kapatid, napapakinggan natin at nasasaksiyan po ng mga pangyayaring ito na kung itinakda po sa Biblia ang mga pangyayaring ito, pagpapakita lang po sa mga talatang ito na ito po'y nagaganap. Nagaganap ang lahat ng ito. Naroon ang iba't ibang lugar na digmaan. Naroon ang lindol. Amen po ba tayo? Naroon ang taggutom. Kapag tignan niyo po, pagka nagkigera-gera, hindi magkasundo ang tao, magkakaroon po talaga ng taggutom, taghirap. Ano po ang magiging reaksyon natin sa bayang Israel, sa bansang Israel, mga kapatid? Na siya may akda ng ating pananampalataya. Ang Hudyo. Ano ang reaksyon natin sa panahong ito, sa oras na ito? Alam niyo po ba, mga kapatid, kung anong tulong ang pwede natin ipaabot sa kanila na dumadanas po yan, Nakikita po yan ng mga Kristiyano. Dumadanas silang kahirapan. Dumadanas sila ng gutom. Physically, spiritually po, Kaya po, nasabi ko nga po, ako'y nakakaramdam ng habag sa mga pangyayaring ito. Habag at awa. Wala po tayong maitutulong sa kanila kung hindi ang itaas sila sa Panginoon sa inyong mga panalangin. Amen po ba? So alam po ng Diyos lahat yan po. Yan po ay naisulat na. Tungunin na lahat na naisulat po sa banal na kasulatan ay tunay na nangyayari. Amen. Hallelujah. So po, mga kapatid, patuloy lang po natin silang isasama sa ating mga pang-araw-araw na pananalangin. Yun po ang kalooban ng Diyos sa atin, At hindi tayo dapat makisawsaw sa mga kaguluhan. Kung hindi ang manalangin sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sige po, minsan pa po palakpakan natin ang ating Diyos. Okay, salamat po mga minamahal naming kapatid at narito kayo, Pwede po bang sabihin nyo sa inyong katabi, salamat sister and brother, narito ka. Yes. Okay, Yes, narito ka. Amen. Okay, ang aklat po ni San Pedro. Kung kilala niyo po si San Pedro, hindi po yung sabungero, Hindi po yung mga nag-iihaw ng manok. Okay, pakita po natin yung title. Sang-ayon. Yan po, ang pinanggalingan ng ating kaligtasan. Tingnan nga po natin yung brother, yung ating background. Tingnan natin yung kamay. Yung kamay, yan. Okay, tingnan niyo po. Napakalaki po. Alam niyo po yung kamay na yan, hindi ko po makakalimutan yan. Hindi ko po makakalimutan yan hanggang po sa huling hininga. Yung kamay ng Diyos. Maibahagi ko lang po sa inyo, Mahalaga po sa akin yung kamay ng Diyos, Yung first mission ko po, way back, bago po sumapit kung di ako nagkakamali, ang year 2000 po, year 2000, maaaring 1999. Yan po, nang ako po yung magmi-mission, kasama ko po ang mga pastor, ang dami po namin pastor, mga elders ng church ng panahon na yon. Sa island of Masbate.
Pambihira po, no? Nang ako po'y manalangin. Bakit po ako dapat manalangin? First timer lang po ako. Noong mga panahon na yun po, no? First timer po ako sa, hindi ko po alam yan. Yung paghayo na yan ng mga tawid. Island, ano po. Ako po'y natatakot ng panahon na yon. Ngunit nang ako po'y manalangin sa Diyos, isang madaling araw. Sinabi ko po sa Diyos, nagdadalawa ang aking isip, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano pong kasasapitan ng aking buhay. Tapos kinabukasan, pinapirma kami. Waiver. Di lalo ako natakot. Waiver po yun eh. Kung ano man ang mangyayari sa atin, kasasapitan ng buhay natin. Walang pananagutan ng iglesia. Kusang loob nyo po yun eh. Na sumuong sa layunin ng Diyos. Hindi lalo ako natakot nang pinipirmahan ko na yung kaprasong papel, waiver. Alam po yan ni Pastor Dante. Si Pastor Dante nga po nag-abot sa amin. Para pirmahan namin. Ano po? Yun po. Nanalangin po ako isang madaling araw. Mga kapatid, paulit-ulit ko itong patotohanan sa maraming Kristiyano. Dinaklot po ako nung ako po'y nakaluhod ganyan sa sala namin. Dinaklot ako ng kamay ng Panginoon. Alam niyo po ba naging reaksyon ko? Mga kapatid, lahat ng likido sa aking katawang lupa lumabas. Sipon, laway, luha. Yan po yung mga likido po eh. Sa ating katawan. Iyak ako ng iyak, no? Kakaiba po ang aking hagulgol ng mga panahon na yon, oras na yon. Pero ang hindi ko po makakalimutan, yung kamay na yan na umaabot. Amen po ba? Umaabot yan sa tao. Pilit tayong inaabot ng Diyos. Dinaklot ako ng Panginoon na ganyan, dalawang kamay po. Hindi ko po alam eh, kung saan nagsuot yun. Yung napakalaking kamay, ang tatandaan ko po, kamay ng pangkaraniwang tao. Yan po, nakikita niyo po yan, yung mga hilat yan sa inyong mga palad. Pagmasdan niyo po, yan, as is siya. As is na talagang pinakita niya na ako'y tao. Alam niyo po, ang unang pumasok sa isip ko, sa puso ko, wala akong narinig na boses ng Diyos. Kung hindi pumasok po, personal pong sinasabi niya sa aking isip, sa aking puso. Bakit ka matatakot? Nasa palad kita. Yun po yung unang pumasok sa aking kaisipan. Dapat ka bang matakot? Nasa palad kita. Oh, praise the Lord, ha? Purihin po ang presensya ng Diyos. At pagka pumasok po yun sa aking isipan, yung lakas na dulot nun, bumangon po ako nun. Humayo ako. Sa labanan na hindi ko po alam ang aking kasusuungan. Kaya po salamat, salamat. Naroon na rin po, no? Salamat sa mga panalangin mo. 20 taon ang lumipas sa kanilang mga panalangin. Amen po ba? Napurihin ng Diyos. Kaya po yung kamay na yan, ang Diyos po ang umaabot sa ating lahat. Okay. Sige po, umpisahan natin sa title. Ang pinanggalingan ng ating kaligtasan. Saklat na po ito ni Apostol Pedro. Makikita po natin, no, sa 25 mga talata, basahin po natin. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo.
sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Tingnan po natin no, sa mapa. Yung mapa po, yung mga binanggit ni Peter, para po sa ating maikli lang pong kaalaman, mga minamahal naming kapatid. Binanggit niya po ang 5 lugar na ito, ang mga lalawigan. Ito po ay nasasakop sa pamamahala po ng, kung natatandaan niyo po, no? Ang emperador po ng Roma, si Emperador Nero. Kilala niyo po ba siya? Opo, tama. Hindi po natin kakilala. Maging ako po, hindi ko kakilala po. Nakikilala ko lamang po siya kapag binabasa natin ang Biblia. Mahigpit po, no? Mahigpit ang pamamahala niyan nung kapanahunan niya, no? Diyan sa mga lugar na nakikita niyo po sa inyo, sa mapa po, sa inyong harapan. Okay, iwanan na po natin yan. Sabi po ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya po, no? Sa panahong iyon, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Sinabi po ni Apostol Pedro. Pasalamatan natin ng Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, mga kapatid, tingnan niyo po kung gaano kabuti ng Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Pakinggan po natin, no, ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. At sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag sa Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit inibig ninyo siya. Suriin po natin kung ano po yung ipinapaabot na mensahe po ni San Pedro. The past. Binabanggit niya po, the past. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Present, past, and present. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan
ng inyong buhay. Hallelujah. Hallelujah. Because of faith, mga kapatid, ha? Mahalaga po ang pananampalataya sa ating Panginoon. Talatang 10, tungkol sa kaligtasang ito'y masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Talatang 11, sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo. Saan natin narinig? Ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit, maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Susunod, kapatid. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Listen po, mga kapatid. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Hallelujah. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat kayo'y banal. Hallelujah. Mga kapatid, napakabuti po ng Diyos. Walang kinikilingan ang Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Amen. Alam niyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kung hindi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya, mga kapatid, at pag-asa ay nasa Diyos na buhay. Hallelujah. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. At nagahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid.
Kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito. Ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Mga kapatid, no? Lahat po ay kukupas. Lahat ay mawawala. Huling talata. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Hallelujah. Oh, pag titignan niyo po ang napakasimpleng word po, no, magandang balita. Napakasimple po. Pero ang nilalaman po niyan, mga kapatid kong minamahal, ang kaloob na kaligtasan sa inyo ng Diyos. Dahil sa magandang balita. Amen. Tuloy po tayo, ha? Yan po ay ipinangaral. Makikita niyo po, no, natapos tayo ng mga nakaraang buwan sa 1 Corinthians 15. Ano po, na naging saligan ng ating pananampalataya. Ang magandang balita. Ang pinagmulan ng kaligtasan. Tingin lang po tayo, atras muna po tayo, mga kapatid. Balik po natin, no? Balik muna po natin sa kamay. Yan. Okay, naaninag niyo po ba? Okay. Yan. Okay, ha? Nung sinusulat ko po, purihin ng Diyos po, no, sa edad ko pong, ilang taon na po ako, mga kapatid? Di ba 86? Balik rin natin. 68 na po. Salamat po sa Diyos, ha. Una po, nakakasulat pa po tayo, no? Nakakabuo pa po tayo ng mga teaching, preaching, exhortation. Ano po? At salamat po sa Panginoon, malinaw pa ang ating kaisipan, ang ating mga mata. Ito po, actually po, reading glass po ito, no? Walang grado to. Yan, ginagamitan ko lang po ito para suportahan lang po yung aking pagbabasa po. No? Salamat sa Diyos. Okay, no? Binuksan ni Peter ang aklat na ito na kanyang sinulat na may mataas na kahulugan at kaluwalhatian na tumutukoy sa kaligtasan ng maraming tao. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay upang palakasin, patatagin ang pananampalataya at aliwin ang mga tagasunod ng salita ng Diyos. Sapagkat dumaranas ang mga ito ng matinding pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Aminado po ba kayo doon? Tayo po, normal na tao. Physically, spiritually, dumadanas po tayo. Kaya nakikibahagi po tayo, no? Sabi ko nga po sa inyo, nakakaramdam ako ng abag sa mga pangyayari po, no, sa bansang Israel. Awa. Wala nga po akong maitutulong sa kanila kung hindi ang patuloy na ipanalangin ang bansang Israel. Mga kapatid, dumadanas po sila ng matinding pag-uusig, nagtitiis sila ng kahirapan. Dahil sa kanilang pananampalataya, ipinagugunita sa kanila ng sumulat ng magandang balita ni Hesukristo. Sinabi niyang,
ang kamatayan at muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoong Hesus ang magdudulot sa kanila ng buhay na pag-asa. Dahil dito dapat nilang tanggapin anuman ang mga pangyayari sa ating buhay, tanggapin po natin ng buong puso sapagkat po yan nakasulat na po. Naisulat na po yan. Ang kahirapan, ang pagtitiis sapagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Amen po ba? Lahat po tayo mga kapatid ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok, pagsubok, dagok ng ating buhay. Okay, balikan lang po natin, no? Introduction lang po 'yan. Ang pinagmulan ng kaligtasan. Sinasabi po sa mga naunang talata, pagmasdan po natin ang salita ng Diyos. Talatang una, mula kay Pedro, isang apostol na Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Po, sa mga kababayan natin na naroon po sa panahong iyon, no? Sa mga pong binanggit na lalawigan, ang 5 lalawigan, sumulat po si Apostol Pedro. Sinulutan niya po siya, no? Sinulatan niya ang mga mananampalataya. Okay? Talatang 2. Binanggit niya po, no? Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa. Bago pa po lalangin ang langit at ang lupa, pinili na po ang mga mananampalatayang ito. Tatanungin ko po kayo, mga kapatid, kayo po ba'y pinili ng Diyos? Amen. Amen. Tignan niyo po, ang mga pinili ng Diyos, anuman ang kasasapitan ng ating buhay, tayo po'y magpapatuloy sa ating pananampalataya. Amen po. Ano man ang dinaranas natin sa panahong ito, magpapatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat pinili tayo ng Diyos. Okay, ulitin po natin, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin, by purpose, sa mulat mula pa. At ang purpose po ng Diyos, pinabanal ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Giging banal mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hindi lang pinabanal ng Diyos, kung hindi upang masunurin kay Hesukristo, masunurin sa salita ng Diyos, at nilinis sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos. Yan po ang pinagmulan, the source of our salvation. Susunod kapatid, tayo ay ginawa at pinabanal. Sinabi po doon sa mga talatang iyon. Okay, ako po'y magpapaalala mga kapatid ha. Papaalala po ako lalo na doon sa mga facilitator po ng ating pong Friday night. Ano po, yung ating mga small group, ano po, na kayo po'y mag-note. Mag-note po tayo, no? Hanggat maaari po. Bakit po, no? Para hindi tayo hirap na pag-usapan na magmuli ang salita ng Diyos na ating pong tinatalakay. Sapagkat makikita niyo po dyan, no? May mga talata po. Talatang 2, A. Talatang 3, B. Pinagsasama-sama ko po yon para po makita natin, no? Maipaliwanag ang salita ng Diyos. Pansinin po natin yun, no? Okay, no? At kung ano po no, sa mga facilitator po, maging po do sa mga magiging miyembro nyo pong panibago, the small group nyo po, no?
pwede po nating talakayin yung Sunday, hindi lang po yung Friday. Isama po natin, no? Kasi to be continue po ito, no? Isama rin po natin sa ating pong talakayan, no? Kung ano yung pinag-aralan natin ng Sunday and Friday, magkasama po yun, no? Okay, ha? Para po mas maganda ang ating magiging usapan at ang Diyos po, tunay na lululugod po ang Diyos. Kalulugdan tayo ng Diyos. Kasi po siya yung nagiging bukang bibig natin, una kaisipan natin ang salita ng Diyos. Okay? At pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo. Susunod. Tayo ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Sa talatang yan po, kita niyo po, 2C. Hinahati-hati po natin, no? A, B, C. Isang talata, A, B, C. Titignan niyo po, no? Okay, at nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Napakabuti po ng Diyos. Simpleng pinag-aaralan, pinag-iisipan ng isang nilalang ang salita ng Diyos. Pero yung lalim po nito, no? Hindi po talaga tatagas, no? Nang ganon-ganon lamang ang dugo ng Diyos. Bubuhos ang dugo ng Diyos ng walang layunin. Tunay po na may layunin kung bakit umagos ang dugo ni Kristo. Mga minamahal kong kapatid. Na siya naglinis po sa atin. Susunod kapatid, ang garantya ng inyo pong ini-enjoy ng kaligtasan dahil sa inyong pananampalataya, ini-enjoy nyo na po ang kaligtasan naghihintay sa inyo, nakasasapitan ng ating buhay. Ang katibayan, ito ang pagpapatunay sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesucristo. Walang pagkabuhay kung walang namatay na Kristo. Mga kapatid, malalim po yan pag pinag-aralan natin. Mahabang talakayan ang nakapaloob po sa pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay. Ang sabi po ni Apostol Pedro, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag. Napakalaki po ng habag ng Diyos sa atin mga kapatid. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. Regeneration. Ang pagkasilang na magmuli ninyo po, mga kapatid, maging ako, isinilang na magmuli. Panibagong buhay. Dahil sa salita ng Diyos. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yun po yung binabanggit sa salita ng Diyos. Buhay na buhay ang ating pag-asa para sa hinaharap. Ang pamanang di kukupas na mula sa langit, pamanang binibigay ng Diyos. Ipinagkakaloob ng Diyos ng walang bayad. Dahil sa habag ng Diyos. Yan pong binabanggit niya sa talatang yan, no? Na magmamana tayo ng kayamanang di na masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Susunod na talata. Ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nag-iingat sa atin. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Isinasalarawan niya po, no?
na ang mga mananampalataya, pagmasdan niyo po, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Amen. Pero meron tayong role, mga kapatid. Although aram natin po, no, at nasasalamin natin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos. Ingatan din po natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Opo, ano? Yan po ay hindi ko po nakakalimutan sa mga panalangin ko. Kapag ako umupo sa manibela po, sa sasakyan. Lord, sasabihin ko na kay Lord, Lord, alam ko pong iniingatan mo ko. Pero po, ako po ay magmamaneo na maayos. Tandaan niyo po ha, alam natin na iniingatan tayo ng Diyos, pero kung tayo po ay magiging padaskul-daskul sa ating mga pagkilos, mababaliwala pong pag-iingat ng Diyos. May partisipasyon po tayo sa ating Diyos. Ano po? Sabi po diyan, no, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. At susunod, ang kagalakan na dulot ng kaligtasan. Ano po ba ang nadadama ng mga mananampalataya tungkol sa kaligtasang kaloob sa atin ng Diyos? Ano po ba? Sige po, pwede kayo magbigay ng inyo pong mga opinion. Yan. Wow, thank you po, kapatid. Okay, kapayapaan. May kanta pong kapayapaan. Kapayapaan. Di po ba? Oh, no. Okay. Tingnan niyo po na. Kapayapaan. Ano pa po? Wow, pag-asa. Salamat, kapatid. Yan po ay mga kaloob ng Diyos. Amen? Ano pa po yung pinakatugatog? Kagalingan. Wow. Sa akin po, pag ako tatanungin niyo po, sige po, tanungin niyo ako. Akin po, salamat sa salita ng Diyos. Yan po, ang salita ng Diyos po ang nagbago sa atin, no? Sa ating buhay. Ano? Ganun lang po kasimple yun. Pwede niyo pong i-testify yan sa maraming tao. Walang ibang nagbago ng buhay ko kundi ang salita ng Diyos. Kaya po tayo nandito. Nakakatayo sa ating harapan dahil sa pananampalataya. Binhi ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Okay, kagalakan na dulot ng kaligtasan. Okay, tingnan po natin. No? Ang pangako ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Kapag tayo po ay normal po ito sa buhay natin. No? Dumadaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok, problema sa ating buhay. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Tingnan niyo po ang kaisipan ng mga sumulat. Dumadaan ka na sa matinding pagsubok, ikakagalak mo pa. Tingnan niyo po ang kaisipan ng mga tunay na mananampalataya. Kasi po, hindi lingid sa kanila mga pagsubok, alam na nila eh. Kaya hindi sila po natitinag, no? Nagiging matatag sila. Ito'y dapat ninyo, sabi po ni Apostol Pablo, ito'y dapat ninyo ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Tingnan niyo po, hindi mahabang panahon. Ang binanggit po sa Biblia, maikli lang po. Kung maikling pagsubok, kapatid, madidiskaril pa tayo? Maikli lang yun eh.
Sa buong buhay po ba natin na tayo'y mga mananampalataya? Araw-araw ba tayong sinusubok? Hindi po. Tingnan niyo po yung unang talata. Ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang nag-iingat sa atin. Amen. Lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga minamahal kong kapatid, ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasan. Actually po, hindi ito laban natin. Hindi mo sariling laban ang pinapasok mo mga pagsubok, problema sa ating buhay. Ito'y laban ng Diyos. Ito'y laban ng Diyos. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sabi niya po sa 1 Peter 5:7 po ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Sabi ni Pedro, isangguni mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga kabagabagan o alalahanin. At ano po ang sinasabi? At ako ang kukup-kup sa lahat ng yan. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Susunod kapatid. Ano po ba ang produkto ng mga pagsubok? Ito po'y may dalawang bunga. Kapag dumadaan ka sa trial o pagsubok ng iyong buhay. Una, pinadadalisay ng Diyos ang iyong pananampalataya. Amen. Dinadalisay ng Diyos ang iyong pananampalataya. Sinusubok kung ito'y tunay. Hallelujah. Gumamit po si Apostol Pedro po ng mga iba't ibang material na bagay katulad ng ginto. Bilang isang halimbawa, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Nandiyo po, no? Nakakita na po ba kayo ng tunawan ng ginto? Na po, yung iba po, no? Iba pa, napakita po sa Channel 7, no? Na po, na doon po sa mga dinadaluyan ng ilog-ilugan, ano po, no? No? Kinukuha nila yung mga maliliit na elemento, no? Elemento ng ginto. Yun po yun, no? Sabi nila, pure. Pero tinutunaw pa po yun, pinadadaan pa yun. Inaalis yung mga dumi. Po, yung mga sagabal na para hindi siya maging tunay na ginto. Pure na ginto. Sabi po diyan ni Apostol Pablo, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, mga kapatid, na higit na mahalaga kaysa ginto. Amen po ba? Walang katapat ang pananampalatayang kaloob sa atin ng Diyos. Walang katapat na halaga. Okay, tatapusin ko lang po hanggang dito, mga kapatid. At sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papapurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen po ba? Okay, tayo po tayong lahat, mga kapatid. Oh, sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen, no? Parang hindi ko po maawat yung aking sarili. Pambihira. Thank